Marami ka bang pangarap? Gusto mong pumayat, magpaganda ng katawan, tapos makapagtapos ng pag-aaral upang gumanda ang future. Lahat naman tayo gusto maganda ang future, di ba? Gusto mong maging tunay na masipag at progresibo ang buhay? Ngunit nangingibabaw ang katamaran or minsan sa kahahanap ng paraan kung kailan kailangan or sa kaiilag kung kailan natamaan, di ba? Dahil sa sobrang katamaran, feeling mo mabigat ang katawan at tila hanggang pangarap na lang ang lahat at malabo na magkaroon ng katuparan ang mga pangarap o tunguhin mo sa buhay, di ba? Ano-ano ba ang mga magandang gawin upang ma-motivate ka na maging consistent sa pagiging masipag at maiwasan na ang ugaling pagiging tamad? Maraming mga paraan, pero ano-ano ba ang mga ito? Tandaan maging masipag sa lahat ng kapaki-pakinabang na bagay. Baka naman kasi masipag ka lang pagdating sa kalandian, kalandian at kalokohan, di ba? Narito ang mga bagay na o paraan upang maiwasan ang katamaran, di ba? Una, unti-untiin o hatiin ang gawain upang hindi mabigat at nakakapagod sa pakiramdam gaya ng naramdaman mo sa taksil mong jowa. Charot. Huwag mong biglain. Adog kung sakay magdugo, di ba? Huwag biglain upang hindi ka mahirapan. Hanggat maaari, alalay lang upang hindi mabigla ang katawan mo. Maliban na lang kung sanay ka na. Okay lang yung multitasking pag sanay ka na, di ba? Pangalawa, bigyang reward ang sarili. Halimbawa, may natapos kang trabaho, treat ang sarili mo upang di mo maramdaman ang pagod. Gaya ng reward, maglaro ka, icebreaker muna, patalastas ng sabaga. Maglaro muna, pero huwag naman hanggang yun na lang, laruan na agad hanggang maghapon, di ba? Or bigyan mo ng regalo ang sarili mo, kumain ng masarap, yun, reward. Kung ano-ano lang, basta makapagpagaan ng katawan mo, di ba? Kahit anong bagay bilang reward sa'yo, then work ulit. Nang sa ganun, hindi mo maramdaman ang pressure. Hanggang masanay ang isip at katawan mo sa workload mo. Unti-unti mong dagdagan ang mga gawain hanggang ang katawan mo at isip mo na ang hahanap-hanap sa trabaho. Dahil pag nasanay ang katawan mo na lagi may ginagawa, feeling mo boring at sayang ang oras at wala kang pakinabang pag lumipas ang araw na wala kang natapos sa trabaho mo. Diba? Proven na yan kahit ako. Pangatlo, yung unahin ang pinakamahalagang gawain. Lagi nating ipa-prioritize yung mga bagay mahalagang gawain na mas maramdaman mo. Upang mas maramdaman mo, diba? Ang mas malaking achievement for the day. Kasi pag natapos mo na kasi ang urgent works mo, saka mo isunod ang iba pang gawain. Tapos pagising sa umaga, iwasan mo muna mag-browse ng cellphone kasi nakasanayan na natin pag gising sa mga diretso sa cellphone, pindot-pindot hanggang sa di natin na mamalayan, umabot na ng ilang oras sa kakapindot, diba? Minsan sa laptop, or minsan diretso sa TV, or kung ano-ano man yan. Kaya doon tayo sumasabit hanggang wala na tayong nagagawa, diba? Minsan naman, sumasabit tayo sa social media. Pag bukas ang cellphone mo sa umaga, dito sa Facebook, chismisan agad, diba? Hindi pa nakapaghilamos, nakahiga pa. So, ang mangyayari nun, walang nangyayari sa buhay mo. Diba? Sa simpleng paraan kasi, mas marami kang matatapos at mas maganda ang ganong mindset. Mas maganda kung may mga listahan ka na mga dapat mong gawin. Ganyan ako dati. May listahan ako sa mga dapat kong gawin kasi it will serve as our reminders. Pang-apat, iwasang ma-distract sa anumang bagay. Mas maganda kung may target kang oras para tapusin ang gawain. Then focus, di ba? Para magawa mo yan, dapat isantabi muna ang mga bagay na makaka-distract sa'yo. Kagaya ng nabanggit ko kanina, TV, cellphone, or laptop, or etc. Diba? Alamin kung ano-ano ba ang mga bagay na madaling makadistract sa'yo. Yun. Tapos ilayo mo muna ang mga ganyang bagay sa panahon na may ginagawa ka. Panglima, gumawa ng klarong tunguhin o plano. Mas madali mong matapos ang isang gawain kung may sinusunod kang outline o plano. Isulat mo ang mga goals mo sa papel para mas mabilis mong maalala and it will serve as a reminder. Gaya ng sinabi ko kanina, di ba? Sa ganitong paraan kasi, mas ma-motivate kang gawin ang mga goals mo sa buhay. Diba? Ang anim, di ba? Passion, max ng passion. Gawin ang mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo. Kung saan ka masaya, anong hilig mo, yun, gawin mo yun. Kasi mas ganahan kang magpatuloy, di ba? Kasi kung ipagpilitan mo yung trabaho na
hindi talaga in line sa passion mo, walang mangyayari. Siguro minsan nagwo-work naman, natatapos, nagagawa natin ng maayos, pero iba pa rin talaga yung nasa puso natin, 'di ba? Parang ano lang 'yan, kumuha ng kurso during college days. Yung sinusunod mong kurso, gusto ng magulang mo, pero wala naman, hindi mo kaya kasi hindi ikaw. Hindi naman magulang mo ang nag-aaral. Kung sa bagay, in short, hindi naman ang magulang mo o ibang tao ang gumagawa para sa'yo, kundi ikaw din mismo. Kaya piliin mo kung ano yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Diba? Ganun dami ko na sinabi. May mga times kasi na nahihirapan tayo na magpatuloy, kaya dapat gawin natin ang mga bagay na may pagmamahal. Diba? Do it with a heart. Dapat gawin natin ito na may puso para magiging motivation to keep going. Working with the heart, diba? Sabi ko nga kanina. Be positive at isipin ang mga magagandang bagay na mapapala natin pag natapos ang gawain yon. Pang-7, tanungin ang sarili. Bakit kaya? Para ganahan kang gawin o tapusin ang mga gawain o plano o tunguhin sa buhay mo, tanungin mo ang sarili. Ano-ano pa kaya ang mga magagandang mangyayari sa buhay ko pag natapos ang gawain ito? Diba? O nakamit ko ito? Diba? Siyempre, pag tinanong mo sa sarili, ano kaya magagandang mangyayari? Pag naalam mo na, ay oo, sige, magsipak ako kasi maganda pa lang may dudulot ito sa akin. Diba? Alangs na. Ano-ano pa kaya ang mga advantages na makamit mo pag natapos ito? Simpleng tanong lang yan, pero may dala sa'yo sa positibong pananaw sa buhay. Hindi porket tinatanong mo ang sarili ay senyalis ito ng kahinaan o pagdadalawang isip kung kaya ko ba or hindi. Bagkus tutulong ito sa'yo upang maging daan o maging handa ka sa maaring kaharapin mo habang abutin ang mga pangarap mo. Pang-8, huwag pahirapan ang sarili, di ba? Love yourself, ika nga nila. Kadalasan pag wala kang gana na gawin ang isang bagay ay nagiging imposible ito para sa'yo. Siyempre, wala kang gana Paano magiging imposible? Imposible talaga. Dahil hindi ka naman motivated, wala kang kagana-gana nga, di ba? Kung minsan naman, may mga tao na mahilig din sa mga challenging na bagay. And it works, di ba? Nagiging okay naman. Sometimes. Pero may mga times talaga na pag di mo kaya, ayun. Yun nga lang. Pag di mo kaya, hindi ito natatapos o maabot dahil masyadong mahirap para sa'yo. Kung minsan, nauwi pa sa kantsawan ng mga kasamahan kaya imbis na makatulong ay panghinaan ka at ma-discourage ka na ipagpatuloy. Diba? Kaya dapat maging mabait sa sarili. Love yourself. Huwag pahirapan ang sarili. Diba? Pang-9, maparaan at sipag sa trabaho. Alam natin lahat na mas maaabot natin ang mga pangarap o matapos ang gawain sa pamamagitan ng sipag. Diba? Gayon pa man, maaari mong subukan ng ibang aspeto o ibang paraan. Hindi lang sipag, kundi magiging wais din. O, diba? O maparaan. Mas mapagaan kasi ang trabaho kung wais o maparaan ka. Mas madaling maabot ang goal sa buhay kung wais at maparaan ka. Walang masama kung masipag ka. Siyempre, kailangan din natin ang sipag, diba? Ang kaibahan lang ay masyado mong sinasayang ang lakas at pinapahirapan mo lang ang iyong sarili. Kung kaya mo namang gawin o abutin o tapusin sa mas madaling paraan, basta wala kang nasasaktan o naagrabyadong tao, bakit mo pabayaan o bakit hindi mo gawin o hindi subukan, diba? Yan ang tinatawag na work smarter than work hard or smarter work rather than hard work, diba? Kung kaya mong gawin ang trabaho ng sabay-sabay na hindi ka nahihirapan, why not, diba? Kasi may mga trabaho kasi na kaya mong pagsabay-sabay kasi magaan lang, madali lang, hindi kailangan ng hands-on. Palagi na lang talaga na nandun ka nakatutok. Kaya pwede naman. Mas maaga matapos, mas maraming magawa, mas mahabang pahinga. Use your imagination. Use your imagination and creativity to find a better way to complete your task or your work, diba? Pang-10, pilitin ang sarili. May mga panahon talaga na kailangan natin pilitin ang sarili kasi nga dahil sa katamaran natin. Diba? Pilitin ang sarili na gawin ang obligasyon o trabaho pero huwag pahirapan. Paano? Work with your heart, diba? Kasi pag may puso, lahat ng bagay o gawain na may puso, kagaya sa jowa mo, na kahit nahihirapan ka na dahil mahal mo, sige pa rin. No, saka. Diba? Pilitin mong kumilos upang hindi ka masanay na walang ginagawa at upang malampasan ang weakness of being lazy or katamaran. At pag nagawa mo yun at natapos at napagtagumpayan, iba ang tuwa
at saya na dulot nito sa sarili. Dahil alam mo na hindi nasayang ang oras at araw mo. At feeling mo napaka-responsible mong tao. Next naman, responsible. Big word. Diba? At the end of the day, magaan na masarap sa pakiramdam and thankful ka kasi nagawa mo kung ano ang nararapat. Hindi pilitin mo ang sarili. Wag lang sa jowang hindi naman. Wag lang sa jowa mong hindi ka na talaga mahal. Wag mo ipagpilitan ang sarili mo sa trabaho lang, di ba? Maliban na lang kung mahal mo pa rin, mahal ka rin niya, pero iba yung naging sagabal sa buhay nyo, di ba?